Patuloy naman na pinaghahandaan ng lungsod ng Baguio ang posibleng epekto ng Bagyong Christine sa lugar. Ang detalye sa balitang pambansa ni Christine Bornillo ng PTV Cordillera. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang posibleng epekto ni Bagyong Christine sa syudad. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kailangang paghandaan ng syudad ang epekto ng ulan na maaaring magdulot ng landslide sa iba't ibang bahagi ng lungsod. While the wind is not a major concern, it's the rain. Yung heavy rain, kasi looking at the latest forecast, meron pang rainfall na aabot ng mga 48 mm, and that's quite alarming. Dahil sa banta ng bagyo, kinansela ng alkalde ang kanyang biyahe papuntang Canada para mabantayan ang sitwasyon ng lungsod. Kailangan ding maabisuhan ang mga apektadong residente sa mga landslide-prone areas bago ang pananalasa ng bagyo. I'm expecting na 24-25 dyan yung malalakas na ulan. Kaya siguro baka magkakaroon ulit ng cancellation of classes. Siguro one day before, kailangan sabihan na natin. Samantala, pinapayuhan ng Pag-asa Baguio ang mga turista na nagbabalak na mamasyal sa Baguio City na ipagpaliban muna dahil sa maaaring epekto ng bagyo. Nakaalerto naman ang Office of the Civil Defense Cordillera sa anumang epekto ng bagyo. Tinututukan ng opisina ang mga probinsya sa Cordillera na prone sa flooding, kagaya sa Abra, Kalinga, Apayao at Ifugao. Sa landslide naman ay sa lahat ng mga probinsya. Naka-red alert status ang opisina dahil sa sama ng panahon. Nagsasagawa ngayong araw ang opisina ng Pre-Disaster Risk Assessment. Ang Cordillera Administrative Region naman, sa pamamagitan ng Regional DRM Council ay naghanda na. Nag-issue na po tayo ng preparedness directives noong October 19, 2024. At inaasahan po natin na itaas po natin yung alert status po natin to blue alert habang inaabangan po natin itong posibleng epekto ng Bagyong Christine. Tiniyak ng OCD-CAR na nakahanda ang mga LGU sa Cordillera base sa pinakahuling monitoring at presentation ng mga lokal na pamahalaan. Sa datos na nakuha ng OCD sa mga LGU, sapat pa ang mga food at non-items para sa mga apektadong residente kung sakaling mangangailangan sila dahil sa epekto ng bagyo. May mga nabigyan na rin po tayong mga local government units, particularly yung mga LGU sa TRIS talaga. Tiniyak naman ng DSWD Cordillera na nakapreposition lahat ng mga food and non-food items sa lahat ng probinsya.